Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Radyo Mindanao na! Welcome mga kaibigan, isang malamig na hapon. Ako, umuulan. Welcome sa paborito ninyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. Ito po niyang balingkod, Dalasinto, nagsasabing magandang hapon. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, Central Mindanao, sa ARMM, Ayong Adlaw, sa Zamboanga, Zibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Grabe mga balita mga kaibigan. Napatay na kaninang madaling araw itong si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ng bayan ng Albuera sa Leyte. Tinira to mga kaibigan kanina. Dyan mismo sa Baybay City Jail. Nagsisilbi ng warrant of arrest itong members ng Criminal Investigation and Detection Group dito kay Mayor Rolando Espinosa Sr. Pero nakipaglaban daw ito, nakipagbanatan ako. May baril na pala si Mayor kahit nasa loob ng bilangguan at meron pa raw na-recover ng mga shabuyo. Eto mga kaibigan, yung mga gantong klaseng execution talagang garapalan no? Imagine sa loob na ng bilangguan tinira pa nila at nanlaban daw di umano. At ayon naman kay Chief Inspector Leo Laraga, ang siyang namuno sa CIDG dyan sa sa Baybay City ay ito raw si Mayor Espinosa ay nanlaban, kaya daw napilitan silang barilin at hanggang sa mapatay. At sa kanyang pahayag, ang sabi pa ni Chief Inspector Leo Laraga ay hindi naman daw dahil sumuko itong si Mayor Rolando Espinosa ay mabait na. At ayon pa kay Chief Inspector Leo Laraga, ito yung sinabi niyang mga kaibigan, verbatim. Ito yung talagang sinabi niya. Ito ang pahayag ni Chief Inspector Leo Laraga ng CIDG sa Northern Leyte. Ang sinasabi po ninyo ay ang profile niya kasi mabait na siya noong time na yon na siya ay sumuko. Si Mayor naman po, kung malalaman ninyo na nung naglalabasan na po yung mga complainant laban sa kanya, makikita nyo po kung paano niya inuutusan na patayin ang mga complainant. Nako. Sabi pa ni Chief Inspector Leo Laraga, hindi po natin masasabi na porket nag-voluntary surrender si Mayor ay masasabi na po natin na hindi niya gagawin ang mga ginagawa niya sa amin.
Buti na nga po walang nasaktan sa amin. Kung may nasaktan po sa amin saka po ba tayo maniniwala na pinutukan tayo ni Mayor? Mahirap po yung ganun. So ito, dinidepensahan ni Chief Inspector Leo Laraga yung kanyang grupo ukol dito sa pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito yung sumukong anak at tatay ni mga kaibigan ni Kerwin Espinosa, yung nahuli sa abroad sa UAE. Hanggang ngayon pala hindi pa na ibabalik dito. At inaasikaso pa yun na extradition treaty. At bukod kay Mayor Espinosa ay napatay din mga kaibigan ang isang lalaki na sinasabing drug lords din na si Raul Yap. At may dalang search warrant itong grupo ni Laraga mga kaibigan. Dahil natimbrihan daw nila na may 45 itong baril sa loob mismo ng kanyang selda at mga droga. At sinabi pa ni Laraga na nung dumating sila sa Baybay City Jail ay hindi sila pinapasok. Ayaw silang papasukin ng jail guard. At ayaw i-honor yung search warrant. At umabot pa ng 20 minuto ang pag-uusap hanggang sa mapersa itong si Laraga na talagang pasukin na itong city jail. At sinabi niya nang makapasok na raw sila sa dalawang selda, itong kay Mayor Espinosa at kay Yap, ay sa loob daw ng 20 minutong itinagal nila sa pakikipagtalo sa jail guard nakakuha daw ng pagkakataon na makapaghanda itong dalawang napatay. At sa katunayan, ang nakuha kay Mayor Espinosa ay isang 38 super revolver na napagkamalan lamang na isang 45. Ay nako. At pero sinasabi naman ng mga taga-Soko meron silang nakuhang 45. Ano ba talaga, kuya? Ay nako, gulo-gulo ng istorya. Alam nyo, mahirap pag sinungaling. Nako po. Tignan natin sa mga susunod na araw mga kaibigan kung ano ang plano ng ating mga otoridad ukol dito. Wala pang pahayag itong si Tatay Digong Duterte at si Kuya Bato de la Rosa. Ang pagkakaalam natin, si Chief PNP mga kaibigan ay nasa Amerika at manonood yata sa laban nitong si Manny Pacquiao. Grabe mga kaibigan, maraming natutuwa dahil isang drug lord ang nawala sa ibabaw ng mundo. Pero marami rin ang bumabatikos sa naging pagpatay dito kay Mayor Espinosa. Dahil lantaran daw ang execution. So pabayaan na lang natin yung Commission on Human Rights dito, yung PNP. At kung gustong imbestigahan ng Kongreso o Senado, nasa sa kanila na yan, di ba? So kaya kahapon lamang dinidiscuss natin yung tungkol sa illegal na droga, yung pagbabanta ni Tatay Digong sa lahat, pati mga politiko. Kaya lang biglang nagka-blackout mga kaibigan. Nako. Hindi natin na ituloy yung programa kahapon. Oy, kahapon pala meron tayong nasaksihan pati yung security guard ng RPN. Yung yung driver nung kapitbahay namin dito sa studio, yung Porta Silly, yung nagbebenta sa baba ng mga
tawag dito, mga pintuan, kung ano-ano, mga plastic na pintuan. Aba, naatrasan yung isang babae, mga kaibigan. Naghihintay ng jeep yung isang babae. Itong driver naman na yung kanyang sasakyan ay may plakang WSJ 311, tuloy-tuloy yung pag-atras. Hindi man lang nagpreno yung hindi man lang siguro tinignan definitely hindi siguro talagang hindi tinignan ng driver yung kanyang pag-atras. Nako, muntik nang magulungan yung babae, mga kaibigan. Halos mahiga na nga yung babae sa likod ng hood nung nasa yung trunk At itong driver ng Portasili, mga kaibigan, hindi man lang bumaba at humingi ng sorry doon sa babaeng nabangga niya. At mabuti na lamang sumigaw yung ibang mga tao sa kanya na may tao sa likod at biglang preno. Pero ang point doon na talagang hindi kung hindi pa sumigaw yung mga tao, siguro malamang may aksidente kahapon dyan sa ibaba ng studio. Imagine, meron pa siyang kasakay yata sa may tabi niya. Imagine, talagang grabe. Siguro dapat tignan to ng may-ari ng Portasili. Yung nagbebenta ng mga pintuan dyan sa ibaba. Dyan niya, mga kaibigan, sa nangyari sa Nunez Extension, sa Mayor Vitaliano Agan Avenue. Katapat lamang to ng Des Appliances. Talagang matindi, bastos talaga tong driver. May katandaan na pero hindi man lang bumaba ng sasakyan at humingi ng sorry o patawad doon sa kanyang babaeng nabangga. Imagine, nakatalikod yung babae. Talagang dire-diretso yung pag-atras ng kotse na pag-aari nitong Portasili na nagbebenta ng mga plastic na pintuan. Hindi natin malaman kung ito ba ay nabatid ng may-ari ng Portasili. Pero isang warning na to, mga kaibigan, pag may mga ganyan yung liable yung driver na yan. Nako, pasalamat na lang at hindi na gulungan yung babae. Dahil nakatalikod siya, bumaloktot yung kanyang paa at halos mahiga na siya sa trunk sa likuran ng kotse. Mabuti na lamang may mga naguhuntahan ng mga 3 lalaki ron at sumigaw, "Hoy! May tao!" Nakasarado pa yata yung bintana nung kotse nung driver. Ang nakakapagtaka rito, hindi ba tinignan ng driver yung likod? Umaatras siya, hindi siya nakatingin sa likod. Baka naman nagkakamot ang bayag niya, mga kaibigan. Talagang bastos. Hindi man lang bumaba at humingi ng tawad. Ang plate number nung kotse, siguro lumang Toyota Corolla to na pag-aari yata ng Portasili. Hindi natin sigurado, pero yan ang lagi natin nakikita dyan sa ibaba. Ang plaka ay WSJ 311. Pero mga kaibigan, yung namatay na isang Pilipina overseas worker na namatay dyan sa Kuwait. Yung OFW na isinasabing wala na raw mga mata. Naku po. Ipinadala dito sa Pilipinas yung bangkay ng OFW na si Marlene Roma, na isang domestic helper sa Kuwait. 3 taon na raw itong naninilbihan. 3 years and 6 months dyan sa Kuwait. At ito'y namatay. Yung kanyang bangkay, mga kaibigan, dumating sa paliparan dyan sa Ninoy Aquino International Airport. At ayon sa pamilya ay nagulat sila dahil nung dumating nitong lamang, mga kaibigan, nitong Huwebes ay agad na dinala sa kanilang lugar sa Coronadal.
Ngunit nang tignan nila, naku po, tila wala ng mga mata yung itong babae, itong si Marlene Roma. At nung pinatignan pa nila sa embalsamador ay nakita pa nila meron itong basahan, mga basahan na nakasaksak sa leeg at sa loob ng katawan ng OFW. At ayon sa autopsy result, mga kaibigan, na natanggap ng pamilya, ay namatay umano itong si Marlene Roma dahil sa high blood pressure. At ngayon ay umaasa naman ng pamilya na malaman ang tunay na katotohanan at kaya ang tunay na dahilan sa pagkamatay ni Marlene Roma. Grabe, pero kung namatay sa high blood, bakit naman wala ng mata at puro basahan yung laman ng katawan? Siguro to, mga kaibigan, inimbalsa mo na. Maganda pa naman tong si Marlene Roma dun sa ipinadala sa ating larawan. Maganda. Imagine, sa hirap ng buhay, napilitan na tumakbo sa abroad at mag-domestic helper. Tayo nakikiramay sa pamilya ni Marlene Roma. Sana malaman ng pamilya ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero mga kaibigan, commercial muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa number 2 radio station sa buong Western Mindanao. Ang RPN D-Triple-X Zamboanga. Dahil lahat ng radio station gusto nila number 1 daw sila. So kami ang naiwan sa number 2. Pero dito wala kaming kalaban. Kaya marami ang nakikinig sa amin. Tignan natin kung makakausap natin si Brother Danny Cuarteros. Nag-text kanina si Brother Danny Cuarteros, mga kaibigan, ng Jesus Miracle Crusade sa Tuguegarao City, sa Cagayan Province, dyan sa Northern Philippines, at naka-tune in daw sila. Nakikinig sa atin itong mga kapatiran dyan sa Jesus Miracle Crusade via Shortwave Radio 2. Kita niya, mga kaibigan, kung gaano kami kalakas umaabot sa Cagayan Province yung ating broadcast. Mabuti na lang may shortwave radio. Pakicheck ka kung nandiyan na si Brother Danny. Hello? Hello. O yun. Brother Danny, ikaw na ba yan? Ako na to. Uy, long time no talk, Brother Danny. Kumusta ka na? Pero bago tayo magkumustahan, batiin mo muna yung mga libo-libo nakikinig sa atin ngayon dito sa ating programang Radyo Mindanao. Ako'y bumabati ng magandang hapon sa tao ng kapatiran dyan sa Zamboanga City, sa buong Zamboanga Peninsula. Okay. Sa Sibogay, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at belated happy 21st church anniversary sa amin. Brother, mahina ang boses mo. Medyo pakilakasan. Baka malayo yung mouthpiece sa ang cellphone. Magandang hapon pala at happy 21st. 21st ba? Buong biyahe ka ba? Buong biyahe ka? Nandito sa Pastura. Karating ko lang dahil Oo. nag-break kami, nagpansit.
Medyo mahina. Hanap ka ng maganda signal. Para Ganon. Yan. Baka doon sa isang... Okay. Yan. Okay. Oo. So ano na ang... bago ang lahat pala, Brother Danny Cuarteros, mga kaibigan, nais naming makidalamhati dito kay Brother Danny Cuarteros sa pagkasawi ng kanyang mahal na ina. Brother Danny, mula sa Radyo Mindanao, sa RPN dito po like Zamboanga at sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, condolence talaga. Salamat, Brother Al. Salamat. Yun nga, after ng 16th Talipopis mission anniversary, sumaglit din ako doon at nabigla din ako dahil hindi ko naman inasana. Yun po ang plano ng ating mahal na Panginoon. Nakunin na rin siya sa edad na 82 years old. Ilang taon? 82? 82 po. Wow, grabe. Mukhang hindi na yata ako aabot sa ganyang edad. Baka ikaw yung pangalawang Matusalem, 969 years. Oo. At saka meron pang isang namatay, 'di ba? Isang kapatid. Nung last 2015 na umurong na yung dila, pinuntahan namin sa ICU sa St. Paul Hospital. Bakit? Ano nangyari? Kasi may sakit sa puso yun. Pinangako ko na kung dugtungan ng buhay niya, magpagamit siya sa Malapinoon. So, nakapagsagot siya ng amen kahit nung panahon na yun. Nakita na daw niya ang langit, bukas na yung langit at may mga anghel na sa lubong na sa kanya. Yung narinig niya ang boses ko na kung dugtungan ng Malapinoon na ang buhay mo, magpagamit ka. Pag sabi niya ng amen, bumalik yung lakas niya. Yun, dinugtungan nga ng mga isang taon at lahat. Bakit siya na, ano nangyari sa kanya? Stroke? Ganito po yun. Mayroon kaming Bible study, papuntang Marag yun. At hindi siya na, kasi palagi namin kasama sa Bible study, malakas talaga siya. Oo nga, may litrato pa kayo, di ba? Nangako talaga siya na yung dugtong na buhay niya, magpagamit sa Malapinoon. May mga time kasi na siyempre may mga loved ones nag-alala na baka anong mangyari, yun, hindi siya nakasama. Yun, biglang nanghina at bumalik yung kanyang sakit sa puso. Nako, kawawa naman, ano? Anyway, nakikiramay din kami sa nangyari. Anong pangalan ng ating brother? Brother Ismael Manawat po. Dati supervisor ng CDO, yung nagbibinta ng mga hotdogs. Taga anong lalawigan niyan, Brother Danny? Taga rito yung wife niya, taga Pangasinan nga, Perez. Taga Pangasinan. Ako, talaga yung buhay, hindi natin masabi kung hanggang kailan tayo, di ba? Oo nga po. Kaya dapat at saka maganda naman yung kanyang dahil nung bago siya kinuha, nagpapaalam siya ng maayos, niyakap yung asawa niya at sinabi niya na nandito na sila, paalam, alis na ako. Ika nga talagang pinaghandaan niya, handa na siya. Bukas na daw yung langit, may mga anghel na daw nagdadala ng trumpet. Sabi naman ng asawa niya, nasaan ang anghel? Nandiyan sa harapan ko, kukunin na ako. Tapos nung tinaas yung kamay niya, sabi niya, farewell. Tapos yun, lagot na hininga niya. Ay na. Wow, grabe, no? Anyway. Alright, so anyway, mga kaibigan, alamin natin kay Brother Danny Cuarteros at sa loob ng 2 Sabado, napaka-busy ng ating kapatid dyan sa Jesus Miracle Crusade. Ano ang nangyari mula nung umalis ka dyan sa Tugigaraw, tagpunta ka sa Amoranto Stadium tungkol dito sa anniversary ng Talipaw? Pakisalaysay mo naman sa amin kung ano ang nangyari. Unang-una, talagang maraming nangyari dahil umalis kami dito. Yun naman ang pagdating ni Bagyong Lawin. So, umalis kami ng alas 5, dumating siya ng alas 7. So, naghabulan lang kami, nadatnan kami doon sa may Santa Fe, yung tinatawag na bituka ng manok. Doon kami nakatulog dahil stranded na yung mga sasakyan doon, mga alas 2 ng madaling araw. Dahil may mga natumba na ng mga kahoy. And then, pagdating ko sa Manila, yun, nakapag-practice. Tapos, tagumpay po yung ating 16th anniversary. Punong-puno po yung Luneta. Sa Luneta pala ginawa? Opo, sa Luneta. Sa Quirino Grandstand? Sa Quirino Grandstand po. Gano'ng karaming tao ang nagpunta ron? Punong-puno po yung Freedom Park hanggang doon sa may Carabao, yung pinaka-last doon. Tapos ang kabila nun, yung flagpole na namataas sa flagpole. Wala bang ulan nung nagkaroon ng anniversary dyan? Wala pong ulan, bali mainit, grabing init.
Nasunog yung mukha ko sa init. Oh, iba talaga pag tisoy eh. Di ba? Mistiso. Oo, so may mga, sino bang mga guest na dumating? May nagsabi sa akin na kung hindi siguro nagkabagyo, ay isa sa pupunta doon na nakiusap yung mga tauhan ni President Duterte. Kaya lang nung pag-uwi niya galing Japan, diretso yata siya dito sa Tugigaraw. Sayang ano. Pero nandoon naman di ba? Si Pastor Wilde at saka yung anak niya. Opo, nandun po siya. Nandun po kompleto po sila. So ilang araw yung event diyan sa Luneta Park? Yun po October 22 at saka 23, dalawang araw. Event at saka yun nga pinapasalamatan namin dahil matagal na rin panahon na hindi namin nagamit yan. Marami na po kami attend noon, noong panahon pa ni Noynoy, ang kanila pong sagot sa amin, yung taga-tourism, pinapasa-pasa kasi kami. Tapos sabi naman ng tourism, masira daw yung damo, masira daw yung kapitanin nila ng mga Bermuda, pero maganda yung kapanahunan ngayon dahil hindi naman yung damo ang iniisip nilang masira, yung masasamang damo yata ang gusto nilang mawala. Oo. Pero bakit ayaw naman kayong paggamitin noon ng panahon ni Aquino? Baka naman merong isang kongregasyon dyan o religious group na naglalabi na huwag kayong payagan doon. Ay, pinasulat kami. Tapos ang sulat naman hanggang doon lang sa hanggang doon lang daw sa baba. Hindi naman nakarating. Hindi ko alam kung gano'n katotoo. Tapos, alam mo naman, si Noynoy, hawak talaga ng higanting reliyon niya. Maganda to si Digong dahil hindi naman siya napapawak sa liig ng mga pari at mga obispo. Oo nga, syempre, si Tatay Digong pa. At saka may nagsabi sa akin, hindi daw siya naniniwala sa mga pari at obispo. Ang pinapaniwalaan daw niya, pastor. Pero nakakatakot lang kay Tatay Digong dahil kinakausap niya yung Diyos eh. Sabi niya, biro lang daw yun. Siguro ipatokhang natin to si Tatay Digong. Ipatokhang natin, oplan gugma. Ipauklan gugma na lang natin yan. Oo nga. Pero alam ko parang nakmumonitor sa akin yan dahil may mga hint din na nakikita na nagmumonitor sa Jesus Miracle Crusade yan. Oo naman. Sino binabangga niya eh. Oo, marami. Binangga niya ang Amerika, binangga niya ang United Nations, binangga niya ang Europa. Oo, oo. At saka binangga niya rin si Pastor Apollo Kibuloy. Binangga din niya. Oo, di ba? Nung sabi niya na, dahil nagtampuya, di ba, si Pastor Kibuloy at hindi raw siya nakukonsulta sa mga appointed na members ng cabinet. Sabi naman ni Tatay Digong, yung friendship natin ends when the interest ng madlang people ang prioridad niya ngayon. Pero hindi niya ako binangga. Hindi. Hindi ka lang binangga, niyakap ka pa niya. Niyakap pa. Mayroon pala tayong drug symposium sa Valencia Technical and Vocational High School. Diyan po ako nag-graduate. Valencia sa Bukidnon? Hindi po, Valencia Bohol po. Sa Bohol. Kailan yan, brother? Mga January 10. Yung propose namin is January 10 or 11. Next year pa. Next year dahil yung principal doon, sila naman ang nagsabi na monitor din nila ako nung nag-aaral sila ay nasa freshman yata sila, ako yung nasa senior sa fourth year, so kilala na nila ako at na-monitor yung ating drug symposium dito at ayun, nagsuggest sila na pati yung school namin. Sino? Anong eskwelahan yan? Sa Valencia Bohol po na eskwelahan. Valencia Technical and Vocational High School. So sumulat sila sa iyo upang magsagawa doon sa kanila ng drug symposium. Bali ang principal kasi diyan si Jonas Gabotan, yung sa kapanahonan niya siya po yung salutatorian diyan. Nakilala din kasi ako nung nag-aaral ako diyan. Hindi naman ako valedictorian pero
isang subject lang yung nakilala ko dyan, yung mathematics at saka yung pagka-politics. Talaga? So, gaano kadaming estudyante meron dyan, brother, sa Valencia? 2,000 plus po. 2,000 wow, plus. Malaki. Combine po yan ng Philippine National Police, then ang local government unit, yung mayor ng Valencia. Okay. Yung symposium. So kailangan yan, bago mag-start yung symposium, magka-courtesy call ba kayo kay mayor, pati sa PNP? Yun ang plano ko. Ang secretary yung mayor. At saka, siyempre, PNP. It's either ang chief of police ng Valencia or ang mayor kung sinong available. Then approval din ng mayor dahil yung gagamitin namin yung astrodome ng munisipyo. Okay. Yun ang gusto nila para ma-accommodate lahat ng mga estudyante. That's good. So ano ang latest natin diyan? Bakit naman Bohol? Mukhang malayo na sa lugar ba yan Mukhang malayo na sa lugar mo. Yan yung prayer mo, di ba? Ma-spread out. Oo nga. Talagang nagugulat lang ako no? Sa lawak ng impluwensya ng Jesus Miracle Crusade talaga. No doubt na hindi dapat walang kaduda-dudang namamayagpag pa rin mga kaibigan ng itong Jesus Miracle Crusade. Dito nga sa Tugigaraw tayo na ang nagpipreno muna dahil gustong nila weekly yung ating drug symposium dahil nakakatulong sa eskwelahan. Kailan natin namang mga participants puro estudyante naapektuhan din yung kanilang performances. Okay. So sa Tugigaraw tapos na ba yung ating mga drug symposium natin diyan? O ongoing pa rin? Mayroon tayong nakaset sa Cagayan National High School. Ang population po dito mga 5 to 10,000 students. Umaga't hapon po yung symposium, kaya lang problema walang kuryente. Bakit? Meron namang di ba? Meron namang after ng lawin, tinumba lahat ng mga poste. Okay. Pero meron naman kayong di ba? Generator. May generator, kaya lang hindi kaya yung concert sa generator sa mga siyempre may mga instrument tayo, malalaking voltahe kasi. Talaga? Tapos pero nagtutulungan naman, nandito yung Meralco, nandito yung Electric Cooperative ng Tacloban, nandito yung galing sa Central Luzon. So madali naman nakaka-recover. Pero yung linya dito sa Pastoral House hanggang ngayon naka-generator pa lang kami. Pero may mga area na po na bago na po yung mga poste. Madali po yung ang importante na po pinapasalamatan namin na wala pong buhay na nakalas katulad nung nangyari sa Tacloban. Oo nga. Pero malakas yung mabuti na lang bago humagupit dyan yung bagyo nakaalis ka na. Yeah. Kung naabutan din kami sa daan, baka mas fatal yung mangyari sa amin. Baka hindi na kayo matuloy sa Luneta. Baka mga sisiyo kami doon, baka magtago kami sa ilalim ng pick-up. Nandiyan ang talaga malapit noon. Nagtutumbahan yung mga kahoy, lampas na kami. Minutes lang ang binibilang. Natalikuran namin pagtumbahan na yung mga poste. Nag-aeroplano ba kayo o nag-byland kayo? Yung pick-up po, yung pick-up. So nag-roro kayo? Hindi, yung 4x4 ko. Pero I mean, sinakay nyo sa barko? Hindi, yung papuntang Manila. Okay. So nag-aeroplano kayo? Papuntang Bohol? Hindi, papuntang Luneta. Byland pala, Byland. Nag-byland pala kayo, no? Tapos yung pick-up, may sakay na pitong choir na pick-up. Nakatakip lang ng kuan yun. Nakatakip Lona. ng Pulin. Pero Trapal, nandoon yung daughter ko. Pero wala pa rin kayong pangalan sa sasakyan nyo, the Jesus Miracle Crusade. Wala pa rin sticker. Hindi pa naharap ng kasama ko. Ang ginawa ko na lang, binitayan ko na lang ng logo ng Philippine National Police para ma-recognize kami sa mga kasinundungan na mga connected kami sa police. Ang pagkakaalam ko pala, brother, after nung Typhoon Lawi, nung pagbalik mo o bago ka umalis, o yung pagbalik mo na mahagi rin kayo ng mga tulong sa mga apektado ng bagyo, mga mahihirap na pamilya? Dito sa church po, dahil mayroon pong kapatiran na kusa po silang nagko-contribute galing po ng Canada, pinadala po sa amin.
At ang ginawa po namin, bumili po kami ng bigas, mga corned beef, dilata, noodles, yung mga masasarap naman ng mga dilatang pagkain para talagang may bigay doon sa kapatiran maapektuhan. So mga 70 families yung nabigyan namin at 5 kilos each. Wow. Talagang magandang halimbawa yan, brother. Anyway, palagi niya namang ginagawa yan, di ba? Sa tuwing may mga kalamidad. Opo, bali ang ginawa namin dito, hindi na kung mag-concentrate kami doon sa mga nasisira, mga baka magkaroon kami ng large heart enlargement. So ang ginawa namin, parang as usual, open ang mga Bible study. Mas maganda yung patibayan muna yung panampalataya bago bumangon yung mga bahay muna. Patibayin yung bahay, panampalataya muna para makapatiran, malampasan po yung ano. Oo, mabuti yan. At least marami ang nabiyayaan. Imagine mga kaibigan, pumunta kami nung Thursday sa Marag Valley. Itulog na yung mga kapatiran doon. Alas 9 na yata kami dumating ng gabi. Ginising namin, house to house kami doon. Tuwa sila dahil hindi nila alam na bisitahin sila dahil nagtumbahan din yung mga tao doon. Hanggang liig yung binyo na nandun. Yung binyo na nandun yung Bible study hanggang liig yata yung tubig nung karoon ng baha. Talaga? Oo. Pero nung pagbalik nyo, tuloy-tuloy din yung Bible study nyo, di ba? Tsaka yung krusada. Opo, ni-reopen ko lahat. May Lunes, may Martes, may Miyerkules, may Huwebes, may Biyernes. Talagang... Ito, Sabado, bakante kami. May Linggo. So, Sabado, pinaka-rest din na namin dahil may mga practice ng choir para bukas. So wala pa ring pahinga yan. Kasi may practice, wala pa rin kayong pahinga talaga. Wala pa rin pahinga. Kung gusto ko lang, kung pwede dagdagan ng 3 araw, isang linggo para 10 days a week, para makapagdagdag pa tayo ng tatlong Bible study. Pero tapos na yung di ba? Tapos na yung fasting na ginagawa nyo? Bali, ang requirements ko naman, pag mag-start naman kami sa Drug Symposium, lahat na mga participants, pinakamababa 3 days fasting para mayroon namang effect din yung ating pong Drug Symposium para makita din na siniseryoso natin. Kasi mahirap din po yung Drug Symposium na hindi po natin bigyan ng bigat na sakripisyo. Sayang lang din po yung mga kaluluwa. Libo-libo po yung dumadalo. Okay. Oo. So, ano pa ang ating mga latest dyan na mga events na upcoming? Ang ating pong beloved Minister Wilby James, hanggang ngayon nasa Mindanao pa. Talaga? Hindi pa ba nakakabalik? Binisita niya yung after ng Zamboanga City, Cagayan, Cagayan de Oro, Kidapawan, North Cotabato, papuntang Maguindanao yata. Tapos sa ngayon, nandiyan po siya sa Butuan, papuntang Bayugan, Agusan, hanggang Surigao po. Meron ba siyang dalang sasakyan o nag-ano lang? Meron ba siyang dalang sasakyan niya para mag-ikot sa Mindanao? Sasakyan? Oo, meron siyang dalang sasakyan? Yung mga sasakyan po ng mga church na... mga simbahan. May sinasalubong siya sa halimbawa, Butuan, may mga service na mga kapatiran. Okay. Yung naririto siya nung nakaraang nung anniversary ng Zamboanga. So, sana may write up tayo na ma-monitor lahat. Hindi. Sa programa ko, sinabi ko dapat lumapit yung mga taga Jesus Miracle Crusade sa Zamboanga doon sa mga politikong binigyan nila ng importansya at doon sila magpagawa ng istorya. Dahil nagtatampo na yung Mindanao Examiner. Dahil 3 oras na raw nandoon . Dito mayroong gustong pumapil sa Drug Symposium natin, mga politiko. Talaga? Nireject ko dahil alam mo naman pag politiko, may ibang pakay talaga yan. Sabi nila, tutulong daw sila ng financial, tutulong daw sila sa transportation. So, pinag-aralan ko, pinag-pray ko sa mga Pinoy. Sabi ko, baka mangyari nito yung Drug Symposium. Sila na ngayon ng bida. Drug Symposium is, hindi po ito pwedeng, kasi Oplan Gugma nga, totoo bang magugma itong papasok? Kailangan makikisa sa
Gugma, totoong mayroon silang pag-ibig sa puso, hindi yung nguso lang. Oo, dito dito nagkakandara pa sila sa pagbibigay ng soft drinks, tubig, juice, tubig at merienda sa mga politikong dumating. Yeah. Dito may mga politiko din sa gawain, kailang dilulublob muna namin sa tubig para siguradong mahugasan. Oo, inalimutan nila na yung mga politiko nandun lamang yun at hindi makakagawa ng istorya ng tungkol sa kanilang anibersaryo. Anyway, pati si Ministro Wilde James naroroon din at ngunit pinagbawalan tayong pumasok doon sa kanyang maliit na kwarto dahil wala para yung kanyang parang sekretarya. So wala na tayong nagawa ron. Hindi lang siguro na inform ano. Oo, talagang hindi. Kasi hindi sinabi. Pag alam mo si beloved Minister Pogs, pag alam nila katulad nila na nandiyan kayo, lalabas talaga yan sa tent, haharap talaga yan. Napakasimpleng tao yan. Kaya lang yung mga nakapaligid sa kanya, piling nila mga ministro din sila. Parang brother, parang parang istorya nung langaw at kalabaw. Yung langaw naka sa ibabaw ng kalabaw, feeling nila kalabaw na rin sila. Nalimutan nila na langaw pa rin sila. Kung minsan ang tao, kung minsan nakukulangan ng yung tinatawag na godly wisdom. Correct. Mabuti pa si Brother Nilo. Lumapit sa atin at nagtanong, kayo Nilo po. Miranda po. Oo, medyo may katabaan. Kayo po ba yung taga Cebu Examiner? Sabi ko, hindi po. Kilala niyo po ba si Brother Danny? Kami, kasama po ako nung pumasok kami kay Commander Butchoy. Tapos, agad niyang kinuha yung pangalan ko, brother. Tapos, umakyat siya sa entablado, lumuhod, nagdasal, at nung turn niya na para magsalita, binanggit niya yung ating presence doon. And that was after 3 hours nang ako ay dumating. Pero nung dumating yung mga politiko, ang bilis palakpakan natin yung mga dumating na sila. Ganito. Sila pa rin yung dumadalo nung pero hindi naman lahat kasi siguro kukunti na lang. Siguro nakita ko doon mga 3 politiko, 2 konsehal tsaka mga 3 lang. Dito yung last election, 11 na politiko yung nabautismoan, kalahati doon na nasa position. So yung isa doon, yung board member, siguro dahil nabautismoan, na feel niya. So yun ang aktibo ngayon na sumusuporta sa Drug Symposium. Talaga? Nagpapadala ng sasakyan, na tumutulong, sumasama, talagang aktibo siya. So hindi na kuminsan kasi mga politiko pag eleksyon, sana pagbalik na malapit yung panahon ng eleksyon para malangit sila, pero kung walang eleksyon, parang wala yata silang Diyos. Nung nakarang taon, dumating dito sa Zamboanga doon sa isang anniversary, kompleto. Kung lahat kompleto, kulang na lang, pati aso, pusa, bitbitin Nandiyan ako noon di ba, dito pero ngayon wala. Pero sabi nung may kinuwento sa akin ni Beloved Minister Pogs, nakiusap yung mga tauhan ni Pangulong Duterte na pwede ba raw silang makisa doon sa ating 60th anniversary at dumalo. So yun po pinatuwa namin. Kailang nung galing siya sa Japan, diretso siya ng Tuligaraw dahil tinamaan po tayo ng bagyo. At naghihintay nga yung mga ibang kababayan natin na madalaw sila ni Tatay Digong pero sa sobrang dami hindi niya na nagawa yun. So ibig sabihin na yung ating Pangulo ngayon, bagamat marami pong ayaw sa kanya, maraming gusto sa kanya. Kukunti lang yung ayaw sa kanya. Maraming gusto pala sa kanya, kunti lang ayaw. Imagine mo naman yung 97 yung nung gusto sa kanya 3% lang pala yung ayaw. Pero pag nagsasalita naman siya, yun ang napapansin ko. Kahit mayroon siyang kahinaan sa bibig niya, pero yung kanyang aim, yung nasa puso niya,
na pagbabago talaga. Oo, tama. Mayroon yata balita, pinatay yata yung Espinosa na mayor. Oo, si Mayor Espinosa Sr. Pinatay kanina. Tapos nung nakita ko sa Facebook, nung sumurindi siya noon at hindi siya kinulong, maraming nagsasabi special treatment. Ngayong pinatay, nagtanong naman sila bakit napatay. Kung minsan ang tao kasi hindi alam kung anong gusto. Oo, pero nag-utos na si Kuya Bato de la Rosa, brother, ng isang investigasyon dyan dahil, alam naman na, parang pelikula, imposible na nasa lupinan ng bilagguan, may baril at shabuka pa rin, di ba? Oo, baka galit yung mga taong siniwalat niya na involved to, ganito. Sa Baybay City yan eh. Isa yun. Pati yung recording ng CCTV sa jail na wala eh. Talagang yung CCTV, yung recording ng CCTV nawala talagang planado, pinlano talaga na patayin. So talagang kailangan na talagang tutok na tayo sa ating offline gugma dahil unahan tayo, baka offline patayan ang mangyari. Pero yung offline gugma, yan ang mag-neutralize dito sa offline patayan, di ba? Kaya anyway, tuloy-tuloy naman ang activities ng Jesus Miracle. Ano? Sama-sama tayo. Pupunta ako sa Bohol. Oo, pwede. Pero gusto ko pag uwi ko, dala ko na yung Innova ko. Ha? Gusto ko pag uwi ko, dala ko na yung Innova ko. Pinapaayos ko na yun. Baka madala namin. Oo nga. Tignan natin. Kailan ba yan? January pa naman yan, di ba? January 10? January po. Bali, marami pa kaming gagawin dito. Tapos, sa January, kung pagpalain tayo ng Malapinom, punta tayo ng Bohol. At mayroon tayong malaking crusade sa San Jose, California, this coming April 1 and 2. Diyan sama ako dyan, sa California. Sa Amerika po. Oo, sama ako dyan. Diyan pwede. Kasi kung sa Bohol, baka makita mo pa lang ako sa Bohol, sabihin mo, oy, andito si Brother Al. Yung atheist na nag-convert na. Naku po. di ba? Baka makot off track tayo doon katulad na nangyari dito sa Zamboanga. At tatanda mo di ba? Makabisita din kami diyan sa bibisita din ako sa Mindanao dahil hindi ko naman iniwanan si Commander Botsoy dahil yung resulta ng peace talk, baka pwede nating maisingit doon sa Commander Botsoy. Sana dalhan mo ulit ng panibagong bota. Siyempre, kailangan may pasalubong mula sa kuya. Baka nakakaban pa nga yung bota na binigay ko eh. Siguro wag ng bota, iba naman. Dala mo ng mga transistor radio para mapakinggan nila yung ating programa via shortwave radio, kaya mga cellphones, di ba? Yung mga pangailangan nila. Gusto ko pa lang mga gagawa ng news tong anak ko dahil English to nasa stage na sila ngayon ng journalism. Talaga? Anong eskwelahan pala yan, brother? Cagayan State University. Scholar siya ng CHED. Oo. Talaga, wow. Talagang matalino ha. May pinagbanahan siyempre. Manang-mana sa ama at sa ina. At kay Kuya... Sa ina yata nagmana. At kay Kuya Al. Saka baka sa'yo nahawaan din. Pero sa amin na naman, brother, kung lahat ng gagawin niya, padala lang dito, tayong bahala at kausapin natin yung... Kasi yun yung nasabi ko, lahat ng mga symposium namin, Bible study namin dito, mga development, yun na lang gagawa niya kasi nasa journalism pa na siya ngayon. Gawin natin every week, brother. Gawin natin every week. Padala lang every week, di ba? Tapos padala namin dyan yung dyaryo kung lumabas na para makita naman niya, meron siyang file. Sabi ko, at least mayroong outlet yung mga sinusulat mo. Ipagpaalam na natin kay Brother Al na isa ka sa itatap ko sa Angel yung pangalan nun, Angel Quarteros. Angel talaga ikaw naman ang contributing editor ng Mindanao Examiner, di ba? Diyan sa Cagayan, sa Northern Philippines. Di ba? Sabagay, ang pinapasikat ni Bigo ngayon hindi Manila kundi Mindanao. So padala niya ka mo every week, 'di ba? Pati mga
Oo, pati mga larawan, caption, and then tignan natin at ilabas natin every week din. Para masaya. Marunong din to sa filmmaking dahil nag-champion to sa filmmaking contest dati. Talaga? Oo. Tama. Di kapag nag-decide na yung Jesus Miracle na bilhin yung Mindanao Examiner, di meron ka ng editor-in-chief dyan. Oo nga. Yeah. Lahat naman sila nagagamit. So, I hope na time will come, lalawak yung newspaper mo at hindi lang regional. Sa sunod niyan, national at saka international na tayo. Oo nga, pero mukhang sinisipat ni Pastor Kibuloy yung Mindanao Examiner dahil may mga emisaryo na Oo. May mga emisaryong kumukontak na at mukhang interesado pero wala pa namang nating concrete pa. May nagsabi sa akin, drama-drama lang daw yung awayan nila Digong at Nick. Wala, hindi na sila nag-uusap, brother. Hindi na talaga. Hindi na. Wala na rin, hindi na rin dumadalaw si Tatay Digong doon sa kanyang paraiso. At siya naman hindi nga siya na imbitahan sa, di ba, sa Malacanang yung nag-swear in si Tatay Digong. Wala, di ba? Oo. So yun ang si Tatay Digong, hindi siya dapat pangunahan. Pabayaan niyo siya, di ba? Para alam niyo yung ginagawa niya. Hindi mo siyang pwedeng diktahan. Yun yung tinatawag na separation of friendship. Hindi naman dahil pinahiram mo ng hindi ibig sabihin ng separation na ang church ay walang gagawin. Correct. Wag lang pangunahan ng estado. Oo nga, hindi dahil pinapahiram niya ng mayroong ibang government ng estado. Tama. Hindi dahil pinapahiram. Para ang estado naman hindi din makikialam sa church. Tama 'yan. Dapat tignan nila yung sample na ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Oy brother, alas 4 na. Yung parting words sa mga nakikinig sa atin at excited sila na muling marinig ang boses mo at yung litrato mo na ang dami-daming pansit, nakakagutom. Grabe. Mayroon akong nabasa na nanawagan yata si Normie Suarez na bigyan ng amnesty ang mga Abu Sayyaf. Malabo yun. Sa akin naman, hindi lahat Abu Sayyaf ay dahil yung nandiyan kami, sabi nga nung isang Abu Sayyaf, pag payagan sila ng commander nila na sasama sa amin, lahat sila gusto na magbagong buhay. So, titingnan ng gobyerno kung anong mas maganda para tuldukan na yung terorismo. Bakit hindi sila bigyan ng pagkakataong magbagong buhay? Hindi magbabago yan. Ngayon, wala nang gera. Ang mga NPA, nakausap po na sa mga kabundukan. Natuwa sila sa panggobyerno ni Duterte na nakapokus sa kapayapaan. Mga sundalo, ganun din. Tama. Dahil ayaw naman nilang makapatay din, mga pulis. So, focus na lang tayo sa development at saka makikisa sa pagbabago. Unang-una, maglingkod sa Malapinoon. There is no change. Sabi nga ng Malapinoon, for without me, can do nothing. So, lapit tayo sa Malapinoon, maglingkod sa Diyos, pagpalain tayong lahat. Alright, maraming salamat, Brother Danny Cuarteros, ang Jesus Miracle Crusade at nakapanayam natin. Isang malaking karangalan na muling makausap ang isa sa pinakamagaling na prayer warrior ng Jesus Miracle Crusade. Thank you very much, Brother Danny. Alright mga kaibigan, pakinggan nyo naman ang itong panayam natin kay Brother Danny Cuarteros. Wala na tayong oras at nais natin magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Dito lamang mga kaibigan sa Radyo Mindanao, RPN dito po sa Zamboanga. Ito po ang balingkod, Alasito, nagsasabing isang malamig na hapon. I love you, mama. Chup chup.